Amen. Good morning, Impact Church. Ayan, can I ask everyone to please stand up? Ayan, maraming salamat po sa pagpunta. And nakaka-bless po na makita kayo dito. It's so good to see each and every one of you. And ayun, can I ask everyone to just think of the things na binigay sa atin ni Lord. Lahat ng bagay, lahat ng blessings na binigay niya sa atin. And let us reflect on those things and let us reflect kung gaano kabuti ng Panginoon sa buhay natin. You can close your eyes, you can bow your heads, and just thank the Lord. Lord, we thank you for the life. We thank you dahil nakagising kami. Maraming salamat sa grace na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil nakakain pa kami. Maraming salamat, Lord, dahil araw-araw may protection kami sa iyo. Dahil napoprotektahan kami galing sa kahit anumang sakit or kung meron man kaming dinadamdam, Father, hinihil mo kami. Physically, yung heart namin, patuloy mong inaayos, Lord. Patuloy mo kaming ginagabayan kahit saan man kami mapunta. Maraming salamat, Lord. Lord, we thank you dahil nandito kami ngayon and we are so excited to give you praise. We are so excited to declare how good you are in our lives, Father. We are so excited to rejoice, Lord, of your goodness in our lives, Father. We are so excited to experience you, Father, and we invite you, Father, to fill this place with the Holy Spirit, Lord. Fill this place, fill our hearts.
endureth forever. Forever, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. We worship you for who you are. Amen. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, Lord. For who you are, Lord. You are good. Amen. Together, church, let's sing this once again. Lord, you are good, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever, Lord, you Lord. are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Your goodness is running after me, yes, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Lord Jesus, we worship you, Lord. Yes, Father. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we will sing your goodness. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Yes, Lord. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. In the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the good. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Father, we will continue to sing of your goodness, Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night. And you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Good Father. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say your word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Perfect in all am. ways, You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. to us. You're perfect, you're perfect. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you, Lord.
are perfect in all of your ways, Lord. We thank you, Father. We love you, Lord. We continue to sing of your goodness, Lord. And we are grateful, Lord, for you have washed us, Father. No longer ashamed, no longer afraid. You have washed me white as snow. No longer bound, now I am crowned. Once in darkness, now I know. You save, yes, Lord. You save, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do, and that's who you are. Brand new eyes, brand new hands, brand new hands. You have wiped away my past. Brand new day, brand new life. You have pulled me from the light. You save, Lord. You save, and you give me beauty for ashes. You pull me, Lord, close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do, Lord. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, Father. You give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive.
That's who you are. Amen, Lord. Indeed, Lord, you turn our pains into joy, Lord. And we will only come to you, Lord. And you will give us your light. You will give us your joy, peace, Lord, in our hearts, Father. And we are so grateful because you are good to us, Father. We are so grateful because you have chosen us, Lord. It is not because of us, but it is because you are good to us, Father. And we are grateful, Lord, for the life that you have given to us, Lord. We love you, Father, and we lift up to you our hands in praise, Father. We lift up to you our minds and our hearts in praise, Lord, because it is what you deserve, Lord. You deserve our worship, our praise, Lord. You deserve our voice, Lord. In Jesus' name, Father. Amen and amen, Father. In Jesus' name. Makakaupo na po tayong lahat. Tunay nga na nakaka-bless na tayo ay magkakasama dito sa ating bahay-sambahan at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? At talagang nakaka-bless dahil punong-puno na naman po ang ating simbahan. Kaya gusto ko po kayong batiin ng isang magandang umaga, Impact Church family! Ayan, good morning po sa ating lahat at sa lahat ng kasama natin nanonood through our Facebook Live. Good morning po. At talagang nakaka-bless dahil ang dami-dami po nating first time makasama today. At hopefully, hindi ito yung unang beses na makasama natin sila. Sabay-sabay po natin i-welcome si Ate Cynthia. Ate Cynthia Cadiz. Ayun. Si Mia Liata. Agnes Ramos. Sandre Benaventura. Si Kuya Val Ronald Bamba. Ayun, ang kapatid ni Gab. Si Ronnie Jane Bactol. Si Jessamine Texon. Ayan. Edrimel Gabriel Pilya. Tagilid. Si Miko Maceda. At saka si Jasper Ian. Hindi ko na maintindihan ng sulat. Pasensya na po. Ayan. Welcome to Impact Church. We're so blessed na nakasama namin kayo. At baka meron po kami nakaligtaan pa na first time pong umattend ng Sunday service. Hindi lang po namin nakuha ang pangalan. Ayan, magtaas lang po kayo ng kamay para ma-recognize po namin kayo. And gusto rin po nating batiin ang mga magsa-celebrate ng kanilang birthday this coming week. So on June 12 ay birthday po ni Carl Ace Asejo. On June 13, birthday po ni Joniel Cruz at ni Cedric Corpus. At on June 15, birthday naman po ni Kuya June Basia. Happy birthday po! Huwag po natin silang kalimutang batiin through Messenger. Baka mailibre nila tayo. And praise the Lord dahil sa dami ng ministry na natapos natin ngayong linggo, syempre nagsimula na ang band builder sa ating mga kabataan. Kitang-kita ang kasiyahan ng mga volunteer na nagtuturo at yung kasiyahan ng mga bata na natututo ng instrument. At nagkaroon din po tayo ng Uplift Worship Night last Friday. Hindi lang yon, nagkaroon din po ng basketball clinic at nag-meet po ang Malasakit Batch 2 at kami po ay nag-aral ng Connect. Praise the Lord. Hindi lang po yan dahil mamaya po tayo ay merong membership class. Sa lahat po ng hindi pa officially member ng Impact Church at gustong maging bahagi ng simbahan nito officially, pwede po kayong umattend mamaya ng membership class. Ito po ay after ng morning worship service natin, 1:30 p.m. po. Kaya mag-stay po lahat ng a-attend ng membership class mamaya. At on June 23, syempre, we would like to recognize lahat ng mga nag-moving up at graduate. Kaya meron po tayong Baccalaureate Sunday on June 23. Next on our announcement, ayan. Tuloy-tuloy po ang basketball clinic natin. Every Friday po yan ng June at July, simula 8 a.m. hanggang 11 a.m. sa Quirino High School.
Next po ay ang pickleball on June 15 and June 22. If I'm not mistaken, itong pickleball, hindi lang po ito pang kabataan. Pa rin po ito sa mga young adults at young couples. At adults, kumbaga, pang lahat na po ito. Lahat ng interesadong umattend. Ayan. Next po ay... Ayan. Dito po sa ating band builder, meron po tayong konting changes sa schedule. Kasi napansin po ng mga pastor natin, dapat na-maximize natin yung band builder o yung panahon na sila ay natututo ng mga instrument. Kaya, nagbago po ang schedule. Lahat po ng nagpalista na gusto matuto ng gitara, nabago po ang schedule natin tuwing Tuesday and Wednesday na po tayo, room 308. Next po ay sa drums, tuwing Wednesday and Thursday, dito po sa ating hall, dito po. Next naman po ay ang bass guitar at every Friday, doon po sa room 308. At syempre, next, ayan, ang ating family camp. Ang family camp po natin ay sa July 12 to 14 na. Excited na po ba kayo? Nakapag-ipon na po ba tayo? Ayan, kaya pala walang pumapalakpak. Okay, lahat ng excited magpalakpakan para sa family camp. Ayan, ako din, sure na kasama na ako. So, alam naman po natin na ito ay may registration fee. So, ang registration fee po natin ay pwede na po nating ibigay kay Pastora Angela kung meron na po tayong pambayad. So that's all for our announcements. Tayo po ay mag-worship na sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes at ng offering. So habang nire-ready po natin ang ating mga puso, babasahin ko po ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. At kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo at marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Sa Impact Church family, if you're now ready to give tithes and offerings, pwede na po tayong magbigay. Bigay ngiti sa iyong magalabi, O Diyos, tingin mo, simpleng awiting alay para sa iyo. Ibig nitong puso, sana'y dinggin mo, awit ng pag-ibig ay tanging sa iyo, Panginoon, sa iyo. Kaya sa aking simpleng mga salita, sana ang pagsamba ng puso ko ay maitula, at ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong Okay, yun. Good morning, Impact Church. Wow. I am overwhelmed and I am truly blessed dahil po jump pack po tayo ngayong araw na ito, ngayong umaga na to. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Sa mga bago pong nag-attend lang, welcome po sa Impact Church. We hope na makita ulit namin kayo sa mga susunod na linggo. Alam ko na jump pack na kapag nakatayo na si Jobit sa likod kasi laging nandun yun sa gilid. So wala na siyang maupuan, kaya nasa likod na siya. So alam ko medyo puno na po tayo and we praise the Lord for that. Ang bilis kasi nasa kalahati na po tayo ng taong 2024. Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Diba? Nag-Valentine's at kung ano-ano pang mga celebration. Yung iba graduate na. Palakpakan natin ang mga graduate. Yes! Exciting kung ano yung next chapter ng buhay nila. And I hope that everyone is okay kahit na nasa month na tayo ng June. Konting tiis na lang po, malapit nang lumabas ulit si Jose Marichan. Ilang buwan na lang, lalabas na ulit si Jose Marichan. So we are on the second week of our sermon series about God being generous. Dahil generous si God, ako, so I am generous. So ibig sabihin, ako rin po ay generous dahil generous ang aking Panginoon. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin is ang generosity of our good Father. So before we dive in sa ating message ngayong araw na to, manalangin po muna tayo. Panginoon, we ask that you would speak to us today. We ask, Lord, that your message will speak to our hearts, speak to our minds, Father.
Hindi ko alam kung ano yung dala-dala ng mga kapatid ko ngayon sa kanilang mga puso. Meron mang bigat yan, meron mang hirap, may sakit man, Panginoon. Pero I pray, Lord, that you would heal them. I pray that you would touch them, Father. And I pray, Lord, na itong message na ito, ang message na ibibigay mo sa amin ngayon, Lord, would be in our hearts and in our minds, Panginoon. And may we apply it, Panginoon, sa buhay namin. We thank you, Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Knock, knock! Knock, knock! Anong who's there, who's there? Buksan mo to, tatay mo to. Oh, tawa kayo, corny nun, di ba? Luma-luma na yung joke na yun. Pero actually, connected yung pagkatok na yan sa message natin ngayon. Kaninang madaling araw, nagising ako dahil merong tumatawag sa akin ng 3 a.m. ng madaling araw. Hindi ko na lang po papangalanan na si Echo po yun. Tumatawag po siya sa akin ng 3 a.m. So, nung sasagutin ko na-drop na yung call. So, sabi ko, nag-chat ako kagad kay Echo. Sabi ko, uy, anong nangyari? Bakit ka tumatawag, Lods? Sabi niya, tapos wala siyang sinabi actually. Hindi siya sumagot. So, sa isip ko, alam ko na to. Napindot lang to ni Echo habang tulog siya. So, sabi ko, ano ba naman? Sabi ko, tapos hindi ako nakatulog agad. Dahil nagising ako. Tapos si Jait, gising din. Kasi nga, pinatay niya yung aircon, so hindi siya makatulog. Parehas kaming gising, kaya puyat po kami. Pero, kung kayo yung nasa kalagayan ko, ano yung mafe-feel nyo? Maiinis ba kayo? Magagalit ba kayo? Maaasar ba kayo? Or matatawa na lang kayo kasi alam nyo na napindot lang, nagkamali lang talaga yung tao na yun. Diba? So, nabanggit ko yon. Sabi ko kay Echo, on the spot yun Meron akong illustration. Nabanggit ko yon kasi medyo connected yung nangyari sa akin sa parable na ikukwento ko or yung titingnan natin ngayon sa Luke 11:5-13. So, ito ay isang parable na kwento ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples at may gusto siyang ituro na importante sa kanyang mga disciples. So, if you have your Bibles with you, please open it to Luke 11:5-13. Again, Luke 11:5-13. Don't worry kasi kung wala kayong Bible, meron po ako dito. Sabi dito sa Luke 11:5-13, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, ipagpalagay natin na lumapit kayo sa kaibigan nyo ng hating gabi at sinabi nyo, kaibigan, pahingi naman ako ng 3 tinapay. Dumating kasi yung isang kaibigan ko na galing pa sa malayo at wala akong maibigay sa kanya. Ganito naman ang sagot ng kaibigan na nasa loob ng bahay. Huwag mo akong istorbohin. Nakalak na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi ako babangon para bigyan ka ng kahit ano. Verse 8, sinabi ko sa inyo, hindi siya babangon para bigyan ka ng tinapay dahil sa kaibigan ka niya, pero babangon siya at ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo kasi hindi ka nang nahihiyang mangulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at tatanggap kayo. Maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Kasi makakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Mga tatay, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humingi ang anak nyo ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion kapag humingi siya ng itlog? Kung kayo nga na masama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, paano pa kaya ang tatay nyo na nasa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sino mang humingi? So praise God for the reading of His Word. So itong parable na ito, actually, ay tinatawag din na parable of a midnight friend. Pag sinearch nyo yan, lalabas tong title na to, minsan makikita nyo na it's a parable of a midnight friend. So Jesus shared this parable right after niyang turuan yung mga disciples niya paano mag-pray. So mababasa natin yun sa Luke 11:1-4, yung Lord's Prayer. Tinuro ni Jesus Christ yun sa kanila. And it is not an accident na itong parable na to na binasa natin,
is right after his teaching of the Lord's Prayer sa kanyang mga disciples. Because itong parable na ito was put here to point out some of the most important elements at dynamics ng prayer. So dito sa story na ito ay mayroong dalawang magkaibigan. Pangalanan na lang natin yung isa na friend A tsaka friend B para hindi tayo malito. So, si friend A ay mayroong bisita, madaling araw dumating. At kumatok siya dun sa kaibigan niya na si friend B. Dahil namomroblema na siya, wala siyang ma-i-offer dun sa bisita niya. And people that yung times na yun are so hospitable na kailangan pag may dumating, meron kang mai-offer sa kanila. At nagkataon na itong si friend A, wala, ubos yung laman nung lagayan niya ng pagkain. So, wala siyang mai-offer. So, kumatok siya sa pintuan ni friend B at nanghingi siya ng 3 tinapay. Diba? Nagets nyo na kung bakit ang illustration ko ay si Echo. Naginising ako kaninang madaling araw. Kala ko may emergency, pero okay lang yon. Nagtawanan lang kami ni Echo after that. So, ganun yung nangyari. Kinatok niya ng madaling araw itong si friend B at nanghingi siya ng 3 tinapay. At ang sabi ni friend B sa kanya, ano ka ba? Madaling araw na kumakatok ka pa. Wala akong ibibigay sa'yo. Sarado na yung pinto ko. Hindi mo ba napansin? Tulog na yung mga anak ko. Diba? Umalis ka. Hindi naman sinabi na umalis ka na. So, yun yung technically nangyari doon sa parable na yun. So, hindi ko alam kung nakarelate tayo, kung naranasan na natin na maging si friend B, or minsan naranasan na natin na tayo si friend A. Diba? Pero kung tayo sa kalagayan ni friend A, parang sakit sa puso. Naku, doble pa yung problema ko. Nakaistorbo na ako. Wala pa akong maibigay doon sa bisita ko. So, sinundan yan ni Jesus Christ na sa verse 8 at sinabi niya, balikan natin yung verse 8. Ayun yung picture. Kumakatok siya ng madaling araw. When sa verse 8, pagkatapos na ikwento yon, sinasabi ko sa inyo, di siya babangon para bigyan ka ng tinapay dahil sa kaibigan ka niya, pero babangon siya at ibibigay at ang lahat ng kailangan mo kasi hindi ka nahiyang mangulit. Now, I was pondering about this parable and naisip ko na para tayong si friend A kung minsan at si God naman yung friend B. Naisip niya, si God naman yung friend B. So kapag meron tayong mga pinagdadaanan, di ba? Meron tayong sakit na nararamdaman, meron tayong mabigat na nararamdaman, meron tayong inaalala or malungkot tayo, kahit anong oras pa yan, nananalangin tayo, nagpipray tayo, di ba? Kumbaga, kinakatok natin si God. Na, Lord, pray ako, ito yung nararamdaman ko ngayon. And we ask God for help para masolusyonan yung problema natin or mabawasan yung sakit na nararamdaman natin. Naalala ko, 2 Sundays ago, inatake ako ng gout. Sabi nga ni Kuya Glenn, benefit of the gout yung naranasan ko. So, natake po ako ng gout. Kaya dun sa mga nakapansin sa akin, ay habang tumutugtog po ako sa likod, nakaupo ako. Dahil sobrang sakit po talaga ng paa ko. And actually, yung afternoon service ay hindi ko na po natapos. Dahil nga hindi ko na talaga kaya. So, bumaba ako sa kotse para maitaas ko na yung paa ko at doon ko na lang inantay si Jaet. Kasi yun yung pinaka-comfortable na position na meron ako. Kailangan nakataas yung paa ko. So nakauwi na ako at nung gabi naman ay hindi ako makatulog. Dahil wala akong posisyon, kahit anong pihit ko, wala akong posisyon na maayos. Laging masakit. Laging hindi ko kaya tiisin yung sakit. So gagalaw ako ng gagalaw. So hindi ako makatulog. So madaling araw na, dasal talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Ang sakit-sakit nung nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, gusto ko nang magpahinga. Please bigyan mo ako ng posisyon na hindi sasakit yung paa ko. And I was really praying na, Lord, sana bukas wala na to. Sana bukas okay na ako. Sana bukas nakakalakad na ako ng maayos. And after kong mag-pray, siguro mga about 30 minutes, wala pa rin talaga ako mahanap na pwesto. And until such time na sinubukan kong tumagilid at yung mayakap akong unan, meron po akong unan na mahaba, yakap ko yun at
pinatong ko yung paa ko doon. So nakataas ng yung masakit kong paa nakapatong doon sa una na yon. At doon, medyo wala akong nafe-feel na sakit. Sabi ko, ay Lord, thank you. Ito na. Makakapagpahinga na ako. So tulog ako. And right after, siguro mga 1 hour mahigit, nagising na naman ako. Kasi ang problema ko naman po, dahil mabigat ako at nakatagilid ako, ngawit na yung braso ko. Ano ba naman tong problema ko? So, sabi ko, ano ba yan? Hindi na naman ako makatulog. Hanap na naman ako ng pwesto. Ngayon, ang ginawa ko po, dumapa ako. Tapos, itinaas ko po yung paa ko. Hindi ko alam kung na-imagine nyo, pero yung paa ko po, nasa likod ko, nakataas. And doon, wala akong na-feel na pain. Sabi ko, Lord, thank you, makakatulog na ako. Sometimes, may mga prayer tayo na hindi sinasagot kagad ni Lord. Sometimes, nakakainip, oo, kasi gusto natin malagpasan na yung nararamdaman natin. Katulad ko, gusto ko nang makatulog, gusto ko nang ma-feel na, may ginhawa na ako, gusto ko nang magpahinga. At minsan, kala natin, yun na yung sagot ni Lord. Meron tayong naranasan, tapos kala natin yun na yung sagot ni Lord, pero hindi pa pala. So, hanap ulit tayo, dasal ulit tayo, isip ulit tayo, hanggang sa isagot ni Lord yung talagang gusto niya para sa atin. And para sa mga nakakakilala sa akin, lalong-lalo na sa asawa ko, alam na alam niya to, na ang pinaka-komportableng posisyon ko po kapag natutulog ay nakadapa at nakataas yung paa. Yun po yung pinaka-komportable na posisyon ko pag matulog. So I really thank the Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi makakapagpahinga ako ng maayos at mahimbing. Dahil ibinigay mo sa akin itong posisyon na to na komportable ako at ganun talaga ako matulog. So, dito, pinapakita ni Jesus Christ na si God, hindi siya katulad nung friend B. Actually, contrast yung ibinibigay ni Jesus Christ dito of yung friend B at si God. So yung friend B, ang ginawa niya ay hindi niya pinansin yung hinihiling ng friend A, di ba? Hindi niya pinansin. Sabi niya, nakalak na yung pinto, natutulog na yung mga anak ko, wala kang makukuha sa akin kahit na ano. Pero dito sa verse 8, it was God who is Jesus Christ is telling the disciples na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, pag tayo ay kumatok sa Kanya, anong oras man yan, hindi siya magre-react katulad ni friend B. At hindi niya sasabihin yung mga sinabi ni friend B sa atin. Kung hindi, because He is generous, because He is good, because He is giving, He will help us. Pwede naman yung nakatagilid na posisyon na lang yung ibigay ni God para sa akin. Pero sa sobrang generous ng Panginoon, sa sobrang loving niya, sa sobrang bait niya, binigay niya sa akin yung pinaka-best na position for me. At hindi yon binigay sa akin ng Panginoon dahil pastor ako, o hindi yon binigay sa akin ni Lord dahil malakas ako sa Kanya. Wala pong ganon. Hindi yon dahil nagsiserve ako pag Sunday, kaya pinagbigyan niya ako. Binigyan ako ni Lord, pinagbigyan nila ako ni Lord, binigay niya yung posisyon na yon sa akin dahil hindi ako nahiyang lumapit sa Kanya at hindi ako nahiyang mangulit sa Kanya. At yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa verse 8 na ito. So ang pinopoint ng parable na ito ay hindi mag-pray na lang tayo mag-pray dahil eventually magre-respond si God sa atin dahil sa kakulitan natin or dahil nakukulitan na siya sa atin. Hindi yun ganon. Wala tayong special powers para utusan ng Panginoon. Rather, ang tinuturo ng parable na ito, ang tinuturo ni Jesus Christ sa parable na ito at yung main idea ng parable na ito ay patuloy tayong manalangin dahil God graciously responds sa pangangailangan ng kanyang mga anak. He graciously responds sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang katotohanan ay hindi madamot ang Panginoon. Actually, hindi natin kayang i-outgive si God. Kahit marami tayong pera, kahit marami tayong mga pag-aari, hindi natin kayang i-outgive
si God. Hindi natin kayang pantayan kung ano yung kaya niyang ibigay. Because lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Meron ako nakitang post sa Facebook na sinasabi, actually hindi ko alam kung TikToker to or vlogger, na sinasabi niya na bakit kailangan ibigay yung credit kay God? Ikaw yung naghirap. Graduate ka, ikaw yung naghirap, ikaw yung nag-aral, tapos ibibigay mo yung credit kay God, nag-guide lang naman siya. He misses the point that everything that you have is from the Lord. Everything that you possess is from the Lord. Yung talino mo, yung galing mo, yung provisions ng pag-aaral mo, yung trabaho ng nanay at tatay mo, everything is from the Lord. That's why it is just right to give the credits back to God. Lahat ay nanggaling sa Kanya. Hindi natin siya kayang i-outgive. Yung damit na suot natin, yung pagkain na kinakain natin, yung trabaho na meron tayo, meron magulang natin, if you trace all of that, yung pinaka-root niyan, lahat ng yan ay dahil sa kabutihan ng Panginoon at dahil mahal tayo ng Panginoon. Now, Jesus told this story to illustrate and teach us a very important na katotohanan, a very important principle. And there are 3 things that I am going to share to you today. Sabi sa verse 9 and 10, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at tatanggap kayo, maghanap kayo at makakahanap kayo, kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Kasi makakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat ang bawat kumakatok. Sorry. Okay, so ang point number 1 ko is Jesus encourages us to ask. Ini-encourage tayo ng Panginoon to ask. You see, Jesus is not saying na mali na tayo ay magtanong or tayo ay humingi sa Panginoon of the things that we need to, of the things that we desire. Hindi yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Sorry po. Hindi yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Actually, it's the other way around. Sorry, namatay po yung laptop ko. It's the other way around. Mas gusto ni Jesus Christ that we are asking. That's why dito sa parable na to, in-encourage niya tayo na magtanong sa Kanya. Sorry po. So, kung iisipin natin, it's impossible para sa atin na makulit talaga si Lord. Naalala ko yung isang movie sa movie ni Ay Ayon sa Tanging Ina, na nasa simbahan sila at sabi niya, hindi ba nalilito si Lord? Sabi niya dun sa anak. Hindi ba nalilito si Lord? Kasi ang dami-dami natin, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung tao sa mundo. At lahat ng yon, malamang ay kinakausap siya. Hindi ba siya nalilito sa dami nun? Hindi, ganun ka-powerful si Lord. Ganun kalakas si Lord at ganun kabuti ang Panginoon na kahit napakarami natin, kaya niya tayong pakinggan isa-isa. Actually, sinabi nga sa last portion ng James 4:2, ito yung sabi. Sa James 4:2, you do not have because you do not ask. Wala ka dahil hindi ka naman nag-ask. So Jesus encourages us. Dito sa parable na to, makikita natin that Jesus encourages us to ask. You see, we are encouraged by Jesus Christ at ang kanyang mga apostles to bring our requests to God. Now, the Bible tells us na God, our Father, knows what we need. Alam naman ni Lord kung ano talaga yung pangangailangan natin, di ba? Pero, gusto niya na tayo ay humiling. Gusto niya na tayo ay kausapin siya. Now, the purpose of prayer is not to go through a grocery list. Kung meron mga nag-grocery sa inyo, it's not to go through a grocery list na mga kailangan natin para ma-inform natin si God. Because bago pa tayo magsalita,
bago pa tayo magsabi sa Kanya, alam na niya yung mga bagay na yon. Pastor, kung alam naman na niya at ibibigay naman na niya yung pangangailangan natin, bakit kailangan pa natin mag-ask sa Kanya? Diba? You see, the purpose of asking is not for God's benefit. Hindi si God ang magbe-benefit kapag tayo ang nag-a-ask sa Kanya. Walang magigain si God kasi alam naman niya kung ano yung hihilingin mo eh. It's not for His benefit. Hindi yun para sa Kanya. Asking, ang magbe-benefit doon ay tayo. It is for us. Sinasabi ni Lord sa atin na, halika anak, sa prayers mo, open your heart sa akin. Sabihin mo sa akin, ang iyong Ama, ang lahat-lahat ng concerns mo, ang lahat-lahat na nagpapabigat sa puso mo. Alam na niya yon, He knows them of course, but the Lord wants to hear from us. He wants to hear from you. Dahil alam niya that it is good for us, nakakabuti sa atin na magkaroon tayo ng opportunity to come to Him and pour our hearts to Him. Ma-pour out natin yung hearts natin sa Kanya. Naisip ko to na para talagang tatay si God. Kanina kinakanta natin yung good, good Father. Para talagang tatay si God. Minsan, di ba ganun yung mga tatay? Alam na nila kung ano yung problema ng anak nila just by observing. Alam na nila na namomroblema yung anak nila sa isang bagay. At pwede naman na talaga nilang ibigay kaagad kung ano yung problema na yon or solusyonan na kaagad yung problema ng anak nila. Pero ang ginagawa nila, inaantay nila yung anak nila to come to them and ask. Because in that way, sa ganong pamamaraan, natuturuan nila ang kanilang mga anak to express. Natuturuan nila ang mga anak nila na hindi dapat siya mahiyang magtanong kung may right. And it is a very important skill. Asking is a very important skill. Dahil kapag yung bata, natuto siyang magtanong at hindi siya nahihiya na mag-ask ng tulong sa ibang tao, paglabas niya, magagamit niya yung skill na yun. Sa aming mga introvert, it's a challenge to approach somebody na hindi namin kakilala and ask for help. Diba? Hindi na baling maligaw kami. At mahanap na lang namin, matagalan kami, kaysa magtanong kami. Mas kaya namin yung maligaw kami kaysa yung hiya, i-overcome namin yung hiya na magtanong sa ibang tao. Pero when we teach our children na hindi sila dapat mahiya magtanong, hindi dapat sila mahiyang humingi ng tulong, dadali nila yan hanggang sa paglaki nila. At malaking tulong yon para sa kanila, paglabas nila sa mundo. And that is the lesson that God is teaching us dito. Hindi natin kailangang mahiya. Hindi natin kailangang mahiyang mangulit kay Lord. Dahil hindi naman talaga siya makukulitan sa atin. So He encourages us to ask. And when we have this good attitude of asking God, questions, yung desires natin, tulong, when we have this good attitude, yung relationship natin with Him ay mas lumalalim pa. Brothers and sisters, you don't have to hide anything kay God. At hindi natin kailangan mahiya sa Kanya. If there is one thing that I am sure of, is that God is loving and He is gracious. At wala tayong kahit anong pangangailangan na hindi niya kayang punan or hindi niya kayang ibigay. He sees our heart. Nakikita niya yung puso natin. And He knows what we really need. Minsan, actually, madalas doon, iba yung iniisip natin . Pero iba yung ibibigay ni Lord. Kasi alam ng Panginoon na yun yung mas kailangan natin. Ganon kabait, ganon kabuti, ganon ka mapagbigay ang Panginoon. Now, as an application to this, I want you to write down the things that you want to ask for the Lord this week. Kung meron kayong journal, kung meron kayong cellphone, write down the things that you want to ask for the Lord this week. It may be a big thing, it may be a small thing. Pero write it down.
at yung mga bagay na yun na gusto mong sabihin, at yung mga bagay na yun na gusto mong hingin kay Lord sa darating na week, share it to someone. Share it to someone you're accountable with. It might be yung kapatid mo, daddy mo yan, mommy mo yan, kaibigan mo, small group leader mo. Share it to them. Natutuwa ako kasi si Pastora Faithy, nung naka-meeting namin siya, few months ago, naka-meeting namin siya, may shinare siya sa amin na meron silang group wherein they share their prayer request. So yung small group nila, meron silang isang GC kung saan nilalagay nila doon yung mga prayer requests nila. At ang purpose nun, para hindi lang ikaw yung nagpipray, so that others can pray for you. And the other people in the group, ginagawa rin nila yon. So, send sila ng prayer sila sa GC, and after that, ano man yung sagot ng Panginoon, yes man yan, no man yan, or wait pa, ay isi-share nila yun sa GC. And actually, nung pinakita sa akin ni Pastora Faithy, nung sinabi sa amin ni Pastora Faithy yun, sabi ko, ang ganda. Kasi, not only are you growing in prayer sa sarili mo, and prayer, growing kayo as a group sa prayer, at yung relationship natin kay Lord, pero you are also growing your relationship with others. So, as you write down the things that you want to ask for the Lord this week, share it to someone. At kapag sinagot ni Lord, ano man yung sagot ni Lord, no man yan, yes man yan, share it to them. Kung no man yan, mag-pray ulit kayo. Ano yung will ng Panginoon para sa atin? Kung yes ang sagot ng Panginoon sa inyo at grinant ng Panginoon ang sagot, ang prayer mo, let's rejoice together. Allow them to rejoice with you dun sa answered prayer na yon. So the next thing na itinuturo ni Jesus Christ to this parable ay Jesus wants us to seek Him. Gusto ni Jesus Christ na isik natin siya. Sabi sa passage, makakatanggap ang humihingi at makakahanap ang naghahanap. Now, this is one of the most misunderstood portions of the New Testament, sabi ng mga scholars. At itong misunderstanding na ito has caused a revolution in worship sa panahon natin ngayon. Worship services are now designed, are designed as a time of offering, as a time of sacrifice, as a time of gathering together, praising the Lord, kasama ang mga iba pang mga believers. So nagsasama sila sa isang araw sa isang buong linggo, and nag-worship sila, nag-offer sila, nagsasacrifice sila. And this is how God intended it to be. But worship today is distracted bilang isang place, bilang isang lugar for evangelism. Where ang gusto natin, dalhin yung mga tao outside the faith sa church on Sunday. So inaayos natin yung worship natin to accommodate the unbeliever. And actually, ang tawag po dito is being seeker-sensitive. Sensitive to those believers who are seeking after God. But as of yet, no one has found Him. And we are hoping na itong worship service na ito, itong gathering na ito, ng mga believers who are seeking God will now come to faith through this worship service at makita nila yung God na hinahanap nila. But actually, there's a big problem with this. If we tailor our worship service for unbelieving seekers, we are tailoring it for no one. Dahil there's no such thing as unbeliever who are seeking after God. When you look at Romans 3, sabi ni Paul, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Ang natural na disposition ng isang tao na hindi pa tinatanggap si Jesus Christ bilang personal Lord at Savior ay hindi yung disposition of seeking after God. Dahil sabi nga dito ni Apostle Paul, there is no one who seeks after God.
Actually, ang natural na activity ng isang unbeliever is not to seek after God, kung hindi to flee away from God. Tumakbo palayo kay God. Si Paul, yung nagsulat ng letter na to sa Romans, he was not seeking Christ. Instead, naghahanap siya ng Christians na paparusahan niya. Now, the question is, what were you seeking for when you came to faith? What were you seeking for when you came to faith? We see a lot of people who seem to be searching, who seem to be seeking after Christ. And ang iniisip ng churches ay tulungan natin sila. So, i-design natin yung worship service natin to facilitate their search. Yet, ang sinasabi sa Bible ay they are not searching. Now, sino ang nagsasabi ng tama? Yung iniisip ba natin? Or si God, in His infinite wisdom, na sinasabi na no one seeks after God? Actually, si Thomas Aquinas was once asked sa isang question. Tinanong din sa kanya itong question na ito. Ang tanong sa kanya is that, why is it that all around us, we seem to find people who are searching kay God? And yet, sa Bible, sinasabi na no one seeks after God. Paano yun? Hirap nung tanong kay Aquinas. And Aquinas, with the wisdom God has given him, answered yung question na yun this way. Ang sabi niya, nakikita mo yung friends mo, yung neighbors mo, searching for happiness. They are searching for meaning sa buhay nila. They are searching for healing sa afflictions na meron sila. They are searching for relief sa mga nararamdaman nila at nararanasan nila. And what you see is people searching for those things na alam mong si God lang ang tanging makakapagbigay sa kanila. That is why, so you rush. So nag-rush tayo into a conclusion na since hinahanap nila yung mga gifts na si God lang ang makakapagbigay, ay ibig sabihin, hinahanap na nila si Lord. But now, the problem with the fallen humanity is that in our fallen nature, gusto natin yung gifts ni God without God. Gusto natin yung happiness without God. Gusto natin yung relief without God. Gusto natin yung gusto natin yung experience, pero hindi natin iniisip ang Panginoon. And so we deceive ourselves. Dinideceive natin yung sarili natin when we think that unbelievers seek after God. Pero don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na ayokong maging seeker-friendly yung services natin. Actually, napaka-seeker-friendly ng Impact Church, yung worship service. Kaya nga yung structure natin sa worship natin ay ganito, kung ano yung nakikita nyo. So the seeking of the kingdom of God, which Jesus taught, actually, ang tinuturo ng Panginoon, is we seek the kingdom of God. Yun yung dapat top priority natin. Sabi nga sa passage, sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. You don't begin to seek God until you are converted. You might come here and you're seeking for happiness. You might come here and you're seeking for answers sa inyong mga question. You might come here and you are seeking for relief sa mga nararamdaman nyo. God is here. God is in wide open. Tinatawag ka niya, anak, tanggapin mo ko bilang Panginoon mo at tagapagligtas dahil nasa akin ang sagot sa lahat ng yan. Everything that we seek is found in Jesus Christ. Is found in the Lord. Si Lord ang makakasagot. Si Lord ang makakapagbigay. Once you are converted,
once you believe and accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, hindi doon natatapos yung search natin for those things. Instead, it is the beginning of our search. Jonathan Edwards, a Christian theologian, said, the chief business of a Christian is to seek the kingdom of God. Nung araw na nakilala natin ang Panginoon, yun ang araw where we started our lifelong journey, our lifelong pursuit to know Him deeply and fully. So Jesus wants us believers, tayong mga naniniwala, tayong mga tumanggap sa Kanya, to seek Him more, to seek Him deeper. Ang sinasabi ni Jesus Christ, mahahanap natin yung mga sagot kung tayo ay naghahanap. Kung hinahanap natin siya, if we seek Him, mahahanap natin yung sagot sa mga katanungan natin. Mahahanap natin yung mga bagay na kailangan natin sa Kanya at sa Kanya lang. Search Him. Seek Him with all of your heart, with all of your mind. And makikita mo at mahahanap mo siya deeply araw-araw. And you will see how wonderful, you will see how loving, you will see how generous our good Father is. Now, as an application to this, I want you to write down, sulat ulit, write down ano yung mga na-discover mong bago about kay God this week. At again, share it to someone you are accountable with. Now, the beauty of sharing it is, of course, ma-retain natin. The beauty of writing it is, hindi yan mawawala. Diba? Maaalala natin. Every time na may pagdadaanan tayo, babalikan natin yung sinulat natin, na-discover natin about kay God. At hindi lang yun. Kapag shinare natin sa iba, natututo din sila sa atin. That's why I encourage you to write and I encourage you to share kung ano yung natutunan nyo or ano yung na-discover nyo na bago kay God this week. Lastly, is Jesus is waiting for us to knock. Our verse in Revelations, actually sa Revelations 3:20, is wrongly used in the context of evangelism. Sabi nun sa verse na yon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the doors, I will come in to him and eat with him, and he with me. And people are using it to say that Jesus is knocking in your heart. At kapag binuksan mo yung puso mo, He will come in. Pero ang totoo, ang katotohanan, Jesus does not knock on the door of people's heart. First and foremost, ang context ng passage na yon ay for churches at hindi sa unbelievers. So mali na gamitin natin yon to share the gospel. And like what I said, hindi kumakatok si Jesus Christ, hindi niya kailangan kumatok sa hearts ng mga tao. Hindi tayo na-convert, hindi tayo naniwala, hindi tayo na-save dahil binuksan natin yung pinto para makapasok si Jesus Christ. He doesn't need to knock. That's not how it works. Kapag si Jesus Christ ay pumasok sa puso ng isang unbeliever, He doesn't bother to knock para lang makapasok siya. And hindi niya kailangang pagbuksan ng pintuan. Kayang-kaya niyang gawin yon. Mga kapatid, it is Christ who lets Himself in our hearts to abide with us forever through His grace. If Jesus knocks sa puso ng isang tao who is spiritually dead, and ask Him to let it open, or ask Him to open it and let Him in, Jesus would be knocking forever at walang magbubukas sa Kanya. Why? Kasi walang kakayahan ang isang patay na tao na magbukas ng pinto. We are spiritually dead before we found Jesus Christ. Wala tayong kakayahan na buksan yung pinto na yon. Noong teenager ako, mahilig ako sa Dota. Mahilig ako maglaro ng Dota. Yun yung time namin na, yung generation namin, yun ang laro bago pa yung ML. And minsan, kasama ko si Jovit at yung iba pa namin mga kaibigan, naglalaro kami ng Dota hanggang madaling araw. Simula kami ng siguro mga 9 o'clock, 10 o'clock. Tapos matatapos kami 3 o'clock na. Tapos kami 3 o'clock, 4 o'clock ng umaga. Bait namin, di ba? Tapos, uuwi ako.
uwi kami. Lakad kami pa uwi kasi wala nang tricycle, wala nang jeep. Lakad kami pa uwi. Tapos pag uwi ko ng bahay namin, kakatok ako sa pintuan. At pagkatok ko sa pintuan, walang nagigising para magbukas ng pinto sa akin. Minsan, ginagawa ko, nagmi-miss call pa ako kay mama, kay daddy para mapagbuksan ako. Pero may mga pagkakataon na hindi nila naririnig, hindi nila nasasagot. So, mag-aantay na lang ako sa labas namin hanggang siguro mga 5:30, 5 a.m. Kasi may gigising na sa amin. Nakaupo lang ako sa labas namin. At para lang makapasok ako. Dahil mahimbing na yung tulog nila, hindi na nila ako mapagbuksan. Ganon din yung spiritually dead person. Hindi nila kayang buksan yung pinto para kay Jesus. It is Jesus who comes in without knocking sa puso ng mga unbeliever. And Jesus is waiting for us to knock. He invites us to go into a deeper and personal relationship with Him. He is waiting for us to come to Him dahil He wants to feed us. Gusto niyang pakainin tayo. He wants to bless us with His presence. He wants us to experience how abundant life is with Him and how generous He is sa buhay natin. That's why He is waiting for us to knock and accept Him as our personal Lord and Savior. Ganon kabuti, ganon ka-generous ang ating Panginoon sa Kanyang mga anak. So before you sleep today, write down what are the things na kailangan kong gawin or kailangan kong baguhin para mas maging malalim or para lumalim ang relationship ko sa ating Panginoon. Para mas lumalim ang relationship ko with God. And Jesus ends this parable with this. Sabi niya sa verse 11, mga tatay, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humingi ang anak nyo ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion pag humingi siya ng itlog? Kung kayo nga na masasama, marunong magbigay ng mga mabubuting bagay sa anak nyo, paano pa kaya ang tatay nyo sa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sa sino man humihingi? The end of the parable suggests na ibibigay ni Lord kung ano yung para sa Kanya ay kailangan mo. Kung ano yung makakapag-nourish sa'yo. Kung ano yung makakapag-strengthen sa'yo from this day and forevermore. Walang matinong tatay, walang matinong ama ang magbibigay ng ahas kapag humingi ang anak niya ng isda. Daddy, Daddy, I want fish. O eto, ahas, kainin mo. Or, Daddy, Daddy, gusto ko ng itlog. O ano, sunny side up, scrambled. O sige, ito scorpion. Diba? Walang ganong ama. Walang ganong matinong ama na ganon ang ibibigay sa kanyang anak. Pero what Jesus wants to point here para sa atin, kung yung isang earthly father nga, sinabi niya sa verse, kung yung isang earthly father nga, who is a sinner, who is imperfect, ay kayang magbigay na magaganda at mabubuting bagay sa anak niya, how much more is our good Father, who is perfect in all His ways, who loves us so much, how much more yung kaya niyang ibigay sa atin. He is willing to give the Holy Spirit to us for those who ask Him, for those who accept Him as bilang personal Lord at Savior. Siguro maiisip nyo, hindi ko naman kailangan yung Holy Spirit eh. Talaga ba? You need the Holy Spirit sa buhay mo. Kailangan mo yung Holy Spirit because the Holy Spirit will lead you to the right things. The Holy Spirit will teach you the correct things para hindi ka mapahamak, para hindi ka masaktan. The Holy Spirit will guide you to make the right decisions sa buhay mo. And when you have Jesus Christ in your heart, mga kapatid, when you have Jesus Christ in your heart,
when you have Jesus Christ in your life, when you have the Holy Spirit in you, lahat ng kailangan nyo para mabuhay ay nasa sa inyo na. That is why God gives us the Holy Spirit. Ganon ka-importante yun. That's why we need to listen. We need to be sensitive to the Holy Spirit. Dahil lahat ng kailangan natin, yung guide, yung sagot, yung Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Yung Holy Spirit ang mag-a-align sa atin kung saan tayo dapat. When we have Jesus Christ, we have everything that we need because Jesus Christ will always be enough sa atin ngayon at magpakailanman. Ganon ka-generous ang ating Panginoon sa atin. Let's pray. Father, we thank you because we have a generous and good God na pwede naming tawaging aming Ama. We have a generous Father who loves us, who wants to have a wonderful and deep relationship with us, Panginoon. And may we not, sana hindi namin ito i-take for granted, Panginoon. I-take for granted yung opportunity to be called your sons and your daughters, Panginoon. As we start our journey of seeking you, Panginoon, as we accept you as our personal Lord and Savior, Lord, we ask for more of you. We ask for journey mates na ipapadala mo sa amin in our walk sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, dahil alam namin na hindi namin to kaya mag-isa. We thank you, Lord, because we can be generous sa iyo, sa other people, Panginoon, dahil ikaw ay generous. You have given us all that we need. You have given us the Holy Spirit na kailangan namin sa araw-araw, Panginoon. And we thank you, Panginoon, dahil sa araw-araw ay pinaparamdam mo sa amin na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, at ikaw ay hindi magbabago kailanman. We ask for more of you, Lord. We ask for more of your presence. We ask for more of you in our lives, Father. We are nothing without you, Lord. Help us. Embrace us. Let us feel your presence, Father, as we declare that you are our good, good Father who loves us, who is perfect in all of His ways. We thank you, Father. We bless your name and we lift you up. In Jesus' name, amen and amen. I invite all to stand up as we sing our closing. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are.
unexplainable I can hardly think when you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Perfect in all of your ways. Yes, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Father, we thank you for each and every blessing comes from you, Lord. There are times, Lord, na nakakalimutan namin na magpasalamat, Lord, and we ask for your forgiveness. We forget that sometimes every need na kailangan namin, you have met, Lord, and we ask for forgiveness. We thank you, Lord, dahil kahit inconsistent kami, ikaw ay consistent. Ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ay palaging totoo. Ang salita mo ay palaging totoo. Ang pangako mo ay laging totoo, Lord. Lord, I pray for each and every one. Hindi ko alam kung ano yung laman ng kanilang mga puso, Father. Maaring ang puso nila ay nagsasaya. Maaring ang puso nila ay nasasaktan, umiiyak, Panginoon. They may be fighting a silent battle right now, Father. I pray that you would embrace them, Lord, and make them feel that you are there, that you will never leave them, that you will fight for them, Lord, that you are fighting with them, Lord. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na may sakit, Lord, I pray that you would touch them with your healing hands, Lord. We know, Lord, that nothing is impossible to you, Father. Na by your words, kung sasabihin mo at kung ipagkakaloob mo, lahat ay kaya mong pagalingin, Lord. Lord, thank you, Father. Sa totoo lang, hindi namin deserve lahat ng meron kami, Panginoon. But because of your love, because of your grace, ay ibinibigay mo ito sa amin, Lord. We pray for more of you in our lives. We pray for more of you in this church, Lord. We pray for more of you, Lord, sa buhay namin so that we could share you to others, Lord. Give us the courage na i-share kung sino ka sa mga tao na nakakasalamuha namin, sa mga tao na nakakasama namin, Lord. Because that is what you desire for us to do, Lord. I pray for students who are taking their school break, Panginoon. May this be a wonderful time for them to rest, to recreate, to ready themselves para sa next chapter ng buhay nila. Sa panibagong taon ng pag-aaral, Panginoon. I pray for yung mga kapatid ko na nagtatrabaho araw-araw, Lord, may you protect them. May you be with them, Lord, as they travel, as they do their jobs, Lord. At bigyan mo sila ng magandang pahinga araw-araw, Lord.